Magandang hapon po, Ma'am Irene and Ma'am Grace. At ang inirereklamo mo, Irene, gaano katagal na kayong kasal? 3 years na po, ma'am. Ilan ang anak ninyo? Wala pa po, attorney. Kailan mo nalaman na meron palang ibang kinakasama ang asawa mo? Kasal kayo sa simbahan, I am assuming? Sa mayor po, attorney. Mayor, okay. Kailan mo nalaman na may asawa? Ngayong taon lang po, ma'am. Ngayong taon lang na ito. Okay. Kailan kayo huling nagkausap ni Edmar? Nung last week ata, ma'am. Inamin ba niya sa'yo na meron na nga siyang ibang kinakasama? Hindi, ma'am. Ayaw niyang aminin. Okay, paano mo nalaman na may iba siyang kinakasama at may dalawa pa siyang anak? Asawa ng kabatch niya, siya po yung nagsabi sa akin, ma'am. Okay, ilan daw ang anak ni Edmar? 2 po, attorney. Ilang taon na ang anak ni Edmar, ang mga anak ni Edmar? Hindi ko po alam, ma'am. Pero yung first po is 3 years old ba? Okay, so halos sabay nung pinanganak nung nag-asawa kayo. Yung first kasi, ma'am, is nung hindi pa kami kasal, buntis na yung babae po. Okay, pero hindi mo alam ito bago kayo kinasal? Nung after, inamin niya po, ma'am, bago po kami ikasal. Inamin niya. Tapos? Opo, ma'am. Tapos po, nung hindi ko po alam, ma'am, na nasundan po, ma'am, ngayon ko lang po nalaman na yun po, nagkaanak po ulit sila, ma'am. Okay, pero anong sabi niya sa'yo? Inamin niya na may relasyon siya dun sa nanay nung, dun sa nabuntis niya, pero anong sinabi niya? Sinabi niya siguro na tapos na, wala na silang relasyon, ganun ba? Hindi, ma'am, ayaw na pong aminin eh. Lagi na pong sinasabi sa akin na hindi daw siya nakikita ng kabit niya, ganun po. Ayaw na po talagang aminin sa akin, ma'am. Kailan siya huling nauwi sa'yo dyan sa Benguet? Sa Cagayan po, ma'am, nung May po. Diyon kayo huling nagkita, nung Mayo? Yes po, ma'am. Wala rin siyang nababanggit. Kinonfront mo ba siya tungkol dito? Hindi po, ma'am. Hindi ko na po kinonfront kasi wala naman po akong alam na nagsasama ko sila eh. Okay. Edmar, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, ma'am. Edmar, nasa linya natin si Irene, ang asawa mo. Yes, ma'am. Ano ba ito, inaakusahan ka ni Irene na may iba ka dawang pamilya? Yan yung palagi niyang sinasabi, ma'am. Tapos pag hindi lang niya ako makontak, ma'am, di masagot yung tawag niya, yan yung palagi niyang sinasabi, andun daw ako sa bahay ng babae. Pero meron ka nga bang ibang pamilya? May anak ka ba sa ibang babae? Meron po. Dun sa, yung anak ko, inamin ko sa kanya, ma'am. Kailan mo inamin sa kanya? Bago kayo kinasal? Yes, ma'am. O kasal na kayo? Hindi, ma'am. Hindi, bago kami magpakasal, ma'am, ganito yung nangyari yan, ma'am. Sinabi ko sa kanya na may nabuntis ako na 5 months yung tiyan niya, tapos sabi niya rin sa akin, buntis din siya ng 4 months, ma'am. Tapos? Sinong pinakasalan mo? Siya, ma'am. Kaya mas matagal ko man siya nakasama, ma'am. Okay, tapos? Sabi niya na buntis. Tapos kinasal kami ng August 3, 2020. Pagkatapos ng kasal namin, ma'am, na nag-mens siya. So, ibig sabihin, hindi natuloy yung pagbubuntis? Hindi, ma'am. Parang sinabi niya lang na buntis, ma'am, kahit hindi. Anong pakiramdam mo dito? Hiniwalayan mo ba siya dahil dyan? Hindi, ma'am. Na-continue pa rin man yung kwan namin, ma'am. Yung relasyon ninyo? Yes, ma'am. Naging kwan din, ma'am. Tapos dahil nung medyo nagtagal-tagal na, ma'am, ganoon na rin, ma'am, yung parang ang dami niyang hinala, ma'am, na parang nagsasama daw kami. Pero may pangalawang anak ka ba dito sa babaeng ito? Meron po. So ibig sabihin, tinuloy-tuloy mo yung relasyon mo dun sa babae na una mong nabuntis habang Hindi, ma'am, asawa mo. Ganito kasi yan, ma'am, na nagkasakit kasi yan, ma'am. Magit walang 1 taon na na wala kaming contact, ma'am. Sino ang nagkasakit? Yung asawa ko, ma'am. Si Irene? Yes, ma'am. Pero asawa mo pa rin siya? Yes, asawa ko pa rin po, pero nasundan niya, ma'am. Asawa mo pa rin siya, Edmar, ha? Kaya nanganak siya o hindi, nabuntis siya o hindi. Asawa mo pa rin siya. Yes, ma'am. Isang malaking kasalanan at krimen na meron kang ibang kinakasama at inanakan pa ulit. Alam mo ba yon? Yes, ma'am. Actually, attorney, kung tama po ba, Ma'am Irene, kayo po yung sinasabihan na mabaho daw po ang ganito nyo. Sinasabihan po kayo ng TANGA.
kung ano-ano pong sinasabi sa inyo na gusto ka daw niya pahihiyain niya daw po kayo. Ito po ba ang message sa inyo, Ma'am Irene? Yes po, ma'am. Totoo po yan. Lahat po yan. Totoo po. So, Edmar, meron kaming mga screenshot ng Malaswa bastos at hindi magandang pakikitungo sa asawa mo. At inamin niya po dito. Siya nagsimula yan, ma'am. At may inamin po siya dito, attorney, na 2 na daw po yung anak doon sa babae. Babae at lalaki daw po. Irene, anong gusto mong gawin kay Edmar? Gusto ko po siyang kasuhan, ma'am. Tapos patanggal ko sa trabaho niya. Magandang hapon po, Colonel Louie. Yes, ma'am. Magandang hapon din po. Ito pong idudulog namin sa inyo medyo sensitibo kasi tungkol sa personal na buhay ng mga ninyo po ng isa sa ating uniformed personnel. Yes po, ma'am. Narinig ko po sa explanation, sa paliwanag nung nagrereklamo at yung nireklamo na si Corporal Nabalta. Opo. Initially, may nakikita po tayong pagkakamali. So, itong pagkakamali na to ay hindi kinukonsente ng Philippine Army. Oo. At base na rin ang magtitrigger ito kung si Miss Irene Nabalta, Opo. kung siya po ay magrereklamo at magpa-file ng complaint, Yes. ay paimbestigahan kagad ito ng Philippine Army para matukoy natin yung nararapat na magiging kaso at possible na magiging sanction doon kay Corporal Nabalta. Irene, narinig mo yon? Mismong ang ating spokesperson at saka ang Chief of Public Affairs ay nakakakita ng malaking kadahilanan at basihan para kasuhan mo ang asawa mo. Okay? Pero kailangan, Irene, buo ang loob mo, ha? Hindi biro ito at tutulungan ka ng RTIA, ng Wanted sa Radyo. Si Senator Tulfo, si Senator Raffy ay hindi aatras para matulungan ka. Wala po kasi siyang pagsisisi, ma'am. 2 linggo siyang hinintay na tumawag sa akin pero wala. Kaya po ako nag-decide na pumunta dito po kasi problema po hindi po ako. Paano kung himingi ulit ng tawad, Irene? Pagod na ako. Hanggang saktan ko na yung sarili ko. Edmar, Ma'am? ano ang mensahe mo kay Irene? Yung sinabi niyang hindi nagtatawag, ma'am, nagchat ako sa kanya, pero binabasa lang niya, ma'am. Kinukumusta rin, bakit tagal, hindi ka naman kumusta ka na dyan, sabi lang, pa. ma'am, ganun lang yung patik-tik lang. Wala siyang sa-effort. Kasi lang yung ganun patik-tik lang. Tapos din lang sa wala siyang pagsisisi. 2 ang responsibilidad ni Edmar. Sa asawa niya, pinakasalan niya, at dito sa naanakan niya ng 2 beses. Matanong ko lang, yung naanakan mo, Edmar, hindi naman siguro uniformed personnel rin ba? Hindi po, ma'am. Okay. Nasaan ngayon? Nandyan sa Lanao? Hindi ko pa, ma'am, alam kung saan ko. Basta yung suporta lang ba yung binibigay ko sa mga bata mo ngayon, ma'am? So, nagbibigay ka ng suporta sa mga bata. Kay Irene, nagpapadala ka ba ng pera? Yes, ma'am. Irene, natatanggap mo? Nung ngayong taon lang po, ma'am, medyo marami siyang pinadala. Pero yung pinapadala niya, ma'am, is mga lang niya, mga bonus na lang. Pero yung monthly na sahod niya, wala po. Yung pinadala lang sa akin, yung monthly sahod niya is 9K lang po. Pero yung nakaraang taon po, halos wala na siyang nabibigay sa akin. Halos namamalimos na ako sa kanya. Pero At saka, Edmar, hindi lang naman pera ang parang namamalimos nga, hindi lang naman sa pera, kundi pati sa oras at panahon mo. Kasi asawa mo siya. Nag-uusap man tayo, ma'am. Kaso ang dami niyang sinasabi. Lagi niyang pinipilit. Nagsasama daw kami. Ngayon, nagsasama na naman daw kami. Ganun pala yung nagsasama talaga sila, ma'am. Totoo po, nagsasama ko talaga siya. Colonel Louie, Sir, meron ba tayong some kind of program for wives of our uniformed personnel so that they can cope with mga situations like this o yung malayo sila sa isa't isa at saka how to... Yes po, ma'am. Sa bawat unit po, ma'am, kasi meron po tayo na yung ladies club ng mga unit. So, depende dun sa mga unit Apo. kung existing. Yung mga missis mismo,
ang nag-a-assist doon sa mga kapwa nila asawa ng mga sundalo. Pag may ganitong problema, pwede rin silang dumulog sa ating mga chaplain dahil meron din tayong program, hindi lang yung mga misis kundi pati na rin yung mga sundalo. Siguro magandang programa yun, Sharia, no? Kasi kung kapwa ka misis ng isang uniform personnel, magkakaintindihan kayo tungkol sa mga challenges ng relasyon na ganito, yung malayo, at saka, of course, experience, no? Opo. Pero ganun pa man, Sir Louie, tutulungan po ng Wanted sa radyo, sasamahan po namin, saan po ba? Sa opisina ninyo? Yes po ma'am, pwede po siya dito samahan sa opisina natin sa Army Chief Public Affairs Office para ma-assistihan natin si Miss Irene kung sakaling desidido na siya talagang mag-file ng complaint against kay Corporal Nabalta. Sa nakikita nga natin dito doon sa paliwanag nila kanina, medyo marami-raming kasong administratibo ang pwedeng ma-file sa kanya. Or kung talagang desidido si Miss Irene, pwede pa siyang mag-file din sa civil court. Irene, tutulungan ka ng Wanted sa radyo, no? Para malampasan mo ito. Of course, kailangan lakasan mo rin ang loob mo. May mensahe ka ba na gustong iparating? Irene, ikaw, anong mensahe ang gusto mong iparating muna kay Edmar? Wala po, attorney. Ayaw mo nang kausapin si Edmar. Edmar, ikaw, magkakataon mo ito para makausap si Irene. Wala pa ako makakana. Wala ka na ring masabi. May puwang pa ba sa puso mo, Edmar? Si Irene, may pagmamahal ka pa bang nararamdaman sa kanya? 3 taon pa lang kayong kasal. Meron pa naman ma'am, pero siya man nagsabi na ayaw niya na. Irene, ayaw mo na ba? Wala naman po akong sinabi na ayaw ko na po, attorney. Yung ayaw ko lang po, pagod na po kasi ako eh. Edmar. Ulit na lang po. Edmar, dapat naman suyuin mo. Diba? Ulit na lang po ako. Tapos kapag okay na kami, ulit na ulit sila. Ayaw ko na po pagod na ako eh. Kailan ka ba pwedeng magbakasyon, Edmar, para pwede mong dalawin man lang o bigyan ng oras si Irene? May bakasyon ka ba? Baka naman nagbakasyon ka, doon ka sa ibang pamilya mo pumunta. Opo ma'am, nagbakasyon po siya noong August po, pero hindi po dito sa Luzon siya doon po sa Cavite na po umuwi. Sabi na po may medical daw sila, tapos kung hindi ko pa tinanong na hindi pa nasasabihin na hindi pa natuloy yung medical, sabi na biglaan daw naman operation. Bakit sino bang mag-ooperate? Yung mga doktor ko yung mag-ooperate. Correct na, sasabihin naman ito. Yung sinabi niyo po sa amin eh. Tapos hindi pala totoo. Irene, masasabi mo ba na may puwang pa sa puso mo si Edmar kung bumalik siya sa'yo, humingi ng tawad at sabihin niya na magbabago siya, bibigyan mo pa ba ng pagkakataon? Kahit na may anak na siya, ha? Marami ko na siyang binigyan ng pagkakataon pero wala po. Hindi na po siniseryoso. Alam mo na mali pero inulit niya pa rin. Okay, so ang sagot ay hindi. Tama? Dalawang linggo sa hinintay na tumawag sa akin pero wala. Ubus na po ako. Halos hindi na ako nakakain. Edmar, alam mo, ang basa ko dito, mukhang nag-aantay. Tinawagan ko ma'am, nagre-ring yung cellphone niya pero pinapatay niya ma'am. Dito pa ngayon call log ko ma'am kung ilang beses ko tawagan. Kasi ang gusto mo, yung lang yung ganun lang nagkatawag na tapos bibigyan mo lang ako ng tapos okay na tayo. Yun yung gusto mo eh. Alam naman na oras-oras ako magtawag yung driver ako, ang daming lakad. Oo nga naman. Kahit may isang beses, hindi mo magawang tumawag eh. At saka hindi rin pwedeng kung nasa mission sila. Ako ng oras na yun, lagi na lang. Talaga, ang gusto niya kasi ma'am, ay ng oras ma'am, update palagi. Alam nga, mag-text ako, magtawag, magkausap habang nagdadrive. Busy man dito ma'am, palaging lakad. Oo, at saka Irene, bawal yun ha. Bawal nilang sabihin sa'yo kung nasaan siya o kung anong ginagawa nila. Hindi naman po ma'am, wala naman pong ganun. Kahit man lang yung mag-text siya kapag marami kasi siyang vacant time eh. Pero yung
yung bentang na oras na yun, ginagamit na sa ML na ginalang ML yung sinasabi na maglalaro ako ng ML na ginalang ML po, attorney. Anong ML? Mobile Legends po. Mukhang ipapaubaya ko na lang muna kay Colonel Di Maala ito kasi sensitibo nga. Baka pwede kami makausap na bigyan ng extra leave o para lang mga siguro kahit 2-3 araw, Colonel, para magkausap ng personal at siguro mamagitan kayo or kung sino man ang inaakala ninyo makakatulong para makapag-usap itong mag-asawa. Yes po, ma'am. No. Initially, kakausapin ko ang, actually, kanina, nakausap ko na ang Battalion Executive Officer ni Corporal Nabalta. Opo. And later on, I will refer this to his battalion commander Opo. para at least sa level nila, ma-action na nila. Opo. But dito sa Philippine Army, once decided na si Miss Irene Nabalta mag-file ng complaint, i-refer natin siya sa Office of the Ethical Standards and Public Accountability Office para meron palang doon ganun. naman. Okay. Opo, para doon immediate kung kaya pang maayos yung kanilang problema, mapag-usapan para hindi kasi i-consider din natin yung anak ni Corporal Nabalta doon Yes. sa isa kasi kailangan niya pa rin sustentuhan yun. Yes. So, yun po mga pwede natin gawin. As of now, pwede rin natin siyang pwede niyo pong ilapit dito ngayon at least maplano natin paano solusyonan yung problema nito. Okay. Ang guidance naman ng ating Commanding General kasi, Lieutenant General Roy Galido, na talagang i-maintain yung discipline sa ating mga kasundaluhan. So, kaya titingnan natin ito kung depende sa magiging kaso, magiging complaint, doon natin malalaman kung ano yung mga possible sanctions para kay Corporal Edmar Nabalta kung hindi na talaga nila maayos. Colonel Louie, matanong ko lang. Marami Yes po, po bang ganitong sitwasyon sa inyo po? I mean, Sa ngayon po kasi ma'am, nung in-implement na natin yung programa na about ending yung violence against women, yes. malaki po na bawas Okay. sa problema ng mga kasunduluhan natin. At ganun din, nung nag-umpisa rin ang implementation natin yung gender and development, nagagabayan na natin yung ating mga sundalo. I can say na itong mga nangyari nito is isolated cases na kaya pang ayusin. Yun. Kasi Shari, tingin ko kasi dagdag sa kagwapuhan pag naka-uniforme eh. Ano, Colonel Louie? Dagdag sa kagwapuhan, ano? Ang sabi po nila. Pero sige, pinapagaan lang natin muna ang sitwasyon. Irene, kailangan lakasan mo rin ang loob mo, ha? At saka, ito naman kay Edmar, dagdag na pang-unawa. Ha? Para sa asawa mo na naiwan, na hindi ka kasama. At si Irene siguro, maganda. Kung may trabaho ka ba, Irene? Wala po, ma'am. Kasi ayaw ko ng asawa ko. Kaya... Ay, ayaw ni Edmar na magtrabaho ka? Ba't naman Edmar? Yung sabi niya, ma'am, kasi daw, yung ayaw niya po akong magtrabaho, ma'am. Ang gusto niya, yung padalhan niya daw ako. Pero wala naman. Pinapasigulan yung ano. Oh, Edmar, payagan mo naman magtrabaho. Hindi lang naman tungkol sa pera ang pagtatrabaho, kundi yung self-fulfillment. Diba, Shari? Pinayagan ko man yan, ma'am. Kaso sabi niya, wala daw siyang mga papers na gamitin. Oh, sige, ganito. Basta magharap na lang muna kayo. Iba kasi, Shari, pag talagang face-to-face. No? Sige po. Corporal Edmar Nabalta and Ma'am Irene, hello po. Opo, paghaharapin po namin kayo sa tanggapan po ni Colonel Louie Di Maala. Para po makapag-usap po kayo ng maayos, malaman po natin sa tanggapan po ni Colonel Di Maala kung ano po ang magiging hatol po ninyo, no? Kung kayo po ba'y mag-uusap, magpo-file ng kaso, administrative case. Marami pong sinabi si Colonel De Maala na maaari po nating isang pa po na kaso kaya Corporal Nabalta. Okay, Ma'am Irene? Po, ma'am. Okay po. Corporal Nabalta, maraming salamat po at magandang hapon po. Salamat din, ma'am. Okay. Maraming salamat rin kay Lieutenant Colonel Louie De Maala, Philippine Army Spokesperson and Chief ng Public Affairs. Sir, mabuhay po kayo. Thank you din po, ma'am, at pabuhay tayo. Yeah.